Sa biglaang pagbagsak ng stock ng MicroStrategy, yan po ang MSTR, ng halos 35% sa loob lamang ng 5 araw. Marami pong mga retail investors ang naipit sa tinatawag na pump and dump scheme. Kasabay po nito ay bumaba rin ang presyo ni Bitcoin, kung saan ay malapit na konektado sa performance ng MSTR. Ang tanong ay nasaan ang MSTR ngayon at ano ang posibleng mangyari sa hinaharap? Kaya alamin po natin ang mga detalye at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba bumabagsak ang stock ng MicroStrategy? Ang pagbagsak ng MicroStrategy, yung stock ng MicroStrategy, ay hindi lamang po simpleng pagbaba sa presyo. Ito po ay naging isa sa pinakamalaking sell-off na naganap sa stock market kamakailan. Ang dahilan? Una ay ang presyo ni Bitcoin, kung saan ay heavily invested po ang kumpanya. At ito ay bumagsak ng halos 9-10% sa loob ng 4 na araw. Dahil ang MicroStrategy ay kilala bilang isang Bitcoin proxy, ang anumang galaw sa presyo ni Bitcoin ay malaki ang epekto nito sa kanilang stock. Pangalawa ay naobserbahan na maraming retail investors ang bumili ng MSTR shares sa peak ng presyo nito noong nakarang linggo. Ayon po sa ulat ay mahigit $100 million ang inilagay ng mga retail investors sa MSTR stock sa loob lamang ng isang linggo. Ito na ang pinakamalaking aktibidad sa kasaysayan ng kumpanya. Sa kasamang palad, matapos po ang buying frenzy, bumagsak ang presyo at naipit po ang mga retail investors sa mas mababang halaga. Ano po ang kaugnayan ng stock ng MicroStrategy at si Bitcoin? Ang MicroStrategy ay hindi lamang isang ordinaryong kumpanya. Ito po ay nagiging parang leverage sa Bitcoin market. Sa madaling salita, kapag tumaas si Bitcoin, mas malaki ang pag-angat ng MicroStrategy stock or stock ni MicroStrategy. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanilang volume multiplier o ang ratio ng MSTR price kay Bitcoin ay bumaba mula 3.34 times ay naging 2.36 times ito. Ibig sabihin ay mas mabilis pong bumabagsak ang presyo ng stock ni MicroStrategy kumpara kay Bitcoin sa bawat galaw nito pababa. Kaya bukod pa rito ay patuloy po na dinaragdagan ni Ginoong Michael Saylor, ang founder ng MicroStrategy, ang kanilang Bitcoin holdings. Kamakailan lamang ay bumili po sila ng karagdagang 55,500 na BTC at ito po ay nagkakalaga ng $5.4 billion. Sa ngayon, ang kumpanya ay may kabuang 386,700 na Bitcoin na nasa kanilang portfolio. Ngayon ay saan po patungo ang MicroStrategy? Sa kabila po ng 35% na pagbagsak mula sa peak nito, nakikita po ng ilang analyst ang posibilidad ng rebound para sa stock ng MicroStrategy. Ang pagtest po nito sa 20-day Exponential Moving Average o EMA nitong Martes ay nagbibigay ng indikasyon ng posibleng support level. Ayon po sa analyst na si Trader Stewie, kung ang MSTR stock ay magbubukas sa isang upward gap sa susunod na trading session, maaaring makita ang mabilis na bounce o recovery. Ngunit, hindi lahat po ay optimistic. Ayon po sa ilang kritiko, tulad po ni Ginoong Peter Schiff, ang mabilis na pagbili ng MicroStrategy kay Bitcoin ay posibleng magdala ng mas malaking problema sa hinaharap, lalo na kung matapos na ang kanilang buying spree. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy trader at investor? Ayan, para sa atin, ang nangyayari po rito kay MicroStrategy ay isang mahalagang aral. Huwag pong sumabay sa hype nang walang tamang pag-unawa sa market dynamics. Ang pagsubok po ng retail investors sa peak ng presyo ay madalas nauuwi sa malaking pagkalugi kapag biglang bumaba ang market. Kung ikaw ay isang trader o investor, siguraduhin suriin ang historical data at technical indicators bago bumili ng stock tulad po ng MSTR. Yan, ang stock ng MicroStrategy. Sa kabilang banda, para sa mga Pinoy na heavily invested naman kay Bitcoin, maaaring makita ang crush na ito bilang isang oportunidad na bumili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Ngunit kailangan pong tandaan na ang market ay nananatiling volatile at ang ganitong galaw ay maaaring magdala ng parehong kita at pagkalugi.
Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano po kadelikado ang pagsali sa mga stock o cryptocurrencies ng walang sapat na kaalaman. Ang MicroStrategy bilang isang kumpanya ay may solidong long-term strategy sa pag-hold kay Bitcoin. Gayunpaman ang kanilang pagiging taya sa presyo ni Bitcoin ay nagdadala ng mataas na risk sa kanilang stock. Sa personal ay naniniwala akong dapat mag-ingat ang mga retail investors lalo na sa pagsali sa mga stock na may ganitong klaseng volatility. Ngayon ay trap ba talaga ang MicroStrategy stock para sa mga retail investors o ito nga ba ay isang oportunidad sa inaharap? Huwag pong mahiyang magbigay ng inyong opinion sa comment section sa ibaba at huwag din kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang financial insights at crypto updates na tiyak na makakatulong sa inyong crypto journey. Ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.